talking, chick grabbing, bottle popping, secret spilling, argument starting, news making. Dito. Nakakakaba. Mga hindi nakikita ng pangkaraniwang mata. Pero nakatingin sila. Hindi may paliwanag ng karaniwang kalaman. Kaya tayo na paglalaruan. Mga kwento ng kababalaghan. Ibabahagi ni Benji Felipe. Kasindak-sindak. Tuwing linggo, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi. Kung nararamdaman mo lang, dapat bang paniwalaan? Kasindak-sindak. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center and Reliance Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Hindi nakikita ng pangkaraniwang mata, hindi may paliwanag ng pangkaraniwang kalaman. Nararamdaman mo lang, dapat bang paniwalaan? Magdasal na kayo. Papasok na tayo sa marim-marim na mundo. Kasama si Benji Felipe, kasindak-sindak sa Radyo 5, 92.3 News FM. Sa ating
Linggo na naman ang gabi. Naririto na naman tayo sa pinakakasindak-sindak na programa sa FM radio. Namulat na tayo sa hiwaga ng dako paroon. Malakas na ang ating loob sa pagtuklas sa mga kababalaghang ating nararanasan. Kaya higit nating unawain ngayon ang lalim pa ng mga misteryo mula sa sarili nating mundo hanggang sa pinakamalawak na kayang marating ng ating guni-guni. Sama-sama lang tayo, linggo-linggo, sa nag-iisang Science of Paranormal Radio Show, ang Kasintak. Kasama po ninyo si Benji Felipe at Derek Cacho sa paghatid ng kwento at pagsagot sa mga tanong ninyo. Ang mga dapat abangan ngayong gabi, ang ika-6 na kabanata sa kasaysayan ng Sultanate of Sulu, papaksain pa rin. Ang paranormal word natin, premonition, antabayanan. Ang maalamat na kumukulong ilog, napatunayang totoo at natagpuan na. Alamin kung saan. Planetang Super Earth, pwede nga bang tirhan ng tao? Iuulat. Bagong gamot sa cancer, mas epektibo. Alamin kung ano ito. Bagong data storage, kayang maging intact ang impormasyon sa loob ng 13 billion years. Anong klaseng disk ito? 3 kwento ng time travelers, isa-isang ikukwento. Mas maraming sasagutin ngayon sa naiipon ninyong mga tanong tungkol sa panaginip at kababalaghan at abangan ang inyong horoscope sa linggong ito. Ngunit bago yan, magdasal muna tayo. Lilibutin natin ang pook ng paranormal at supernatural world at kailangan natin ng gabay. Diyos na dakila, gabayan niyo po kami at ipadama na kailangan may hawak ng aming mga buhay. Patuloy po ninyong gamitin ang aming programa sa ikabubuti ng lahat. Papaglinawin po ninyo ang isip ng aming mga tagapakinig at salamat po sa pagkakaloob ng
araw-araw na biyaya sa aming lahat at ito'y hinihingi namin sa ngalan ng anak mo sa Jesus. Amen. Narito na ang ika-6 na kabanata sa tinatalakay nating aklat ni Profesor Abraham Ijirani, Sultanate of Sulu. Noong dumaong si Ferdinand Magellan sa ating kapuluan, nakita na niya na marami tayong kapatid na Muslim sa Sultanate of Sulu. Pero sa layuning manakop ng teritoryo, pinangalanan pa rin niya ang Luzon, Visayas at Mindanao na Philippine Island bilang pagpupugay raw sa Spanish King noon na si King Philip. Likas na galit ang mga Espanyol sa Muslims dahil 75 years na nakipag-away sila sa Moorish rule sa Iberian Peninsula. Ang Moorish ay Islam people, kaya pagdating ng Pilipinas, galit agad sila sa mga kapatid nating Muslim sa Mindanao, Sulu at Palawan. Gusto nilang sakupin kaagad ang teritoryo ng mga Muslim, pero ang bangsa Suluk people ay lumaban para ipagtanggol ang kanilang teritoryo, kaya nasupil ang hangarin ni Magellan. May mga nakasulat sa kasaysayan ng Sulu Sultanate ayon kay Profesor Ijirani na mayroon silang ugnayan sa Luzon at sa Visayas ng panahong yon. Inako ng Sultan ang tungkulin ay pagtanggol ang sino mang nasa teritoryo ng ating buong kapuluan. Kaya nang may dumayong mga Spanish galleon, nag-utos daw ang Tausug warrior na magpadala ng isang warrior, ang Sultan ng Sulu, para siyasatin ang balita. At talagang naroon nga si Magellan, kaya nagkaroon ng labanan sa Mactan at napatay si Magellan ng isang mandirigma sa pangalang Lapu-Lapu. Kaya mayroon nagsasabi na si Lapu-Lapu ay isang Tausug warrior na suguri ng Sultan ng Sulu. Hindi naniniwala si Profesor Ijirani na ang pagdayo ng mga Espanyol sa ating lupain ay para maghanap lamang ng mga spices gaya ng bawang, sibuyas at paminta. Mayroon daw talagang layuning masupil ang mga itinuturing nilang kalaban na Moro. May 5 daladalang kautusan na ipinatutupad noon ang pagdayo ng mga Kastila. Una, ipilit daw sa mga nasa kapuluan ng Pilipinas na ang buong Pilipinas ay pag-aari ng Espanya at may soberenya sila sa atin. Ikalawa, palawakin ang kalakal ng bansang Spain pero limitahan ang pangangalakal ng Isla Filipinas. Ikatlo, tingnan kung ano ang mga likas na kayamanan na maaaring kunin nila mula sa ating lupain. Ikaapat, pigilan ang hinihinalang mga piratang Moro na sumasalakay sa mga barko ng Espanya. Ikalima, ipatupad ang Hispanization and Christianization, hindi lamang sa Luzon at sa Visayas, kundi pati sa mga Muslim sa Mindanao. Ang ganitong mahabang panahong pagpupumilit ng mga Espanyol ang nag-udyok sa mga kapatid nating Muslim sa Bangsa Sulok na magkaroon ng matinding pagtutol sa mga Kristiyanong Pilipino na inuutusang kumalaban sa kanila noon. Sapagkat ipinamumukha ng mga mananakop na Kastila na ang relihiyong Islam ay isang huwad at gawa ng demonyo, at ang mga Kristiyano naman ay sinasabi nilang mga mabubuting tao. Dagdag na pag-alipusta pa ng mga Espanyol ay ang paggiba sa mga moske ng mga kapatid nating Muslim ng panahong yon. At kung may nahuhuling taga-Sultan of Sulu, pinarurusahan sila. Ngunit nagpatuloy sa pagtatanggol ang Bansa Sulok people sa buong Sulusi, Palawan at Spratlys para hindi ito makontrol ng mga Espanyol. Ngunit nagtagumpay naman ang mga Kastila sa pagsira sa relasyon ng mga Kristiyano at Muslim sa Pilipinas.
Sabi ni Najib Salibi na sumulat ng History of Sulu, mayroong mahalagang antas ng pananakop na isinagawa noon ng mga Kastila. Isa-isahin natin ang naganap na Spanish-Moro Wars. Sa unang bahagi, sinakop ng mga Espanyol ang Manila Bay na dating pinamumunuan ng mga Muslim na raha. Dahil dito, nahinto ang kalakalan ng Borneo sa Manila Bay hanggang sa inatake rin ng mga Espanyol ang Brunei Kingdom. Pero kumampi ang Sultan ng Sulu sa Brunei, kaya natalo ang mga Espanyol. Mayroong blood relations ang Sultan ng Brunei sa Sultan ng Sulu noon pa man, pero natapos ang pamumuno ng raha sa Manila Bay noon dahil hawak ng sentrong kapangyarihan ng mga Espanyol ang Manila. Sa ikalawang bahagi, sinalakay ng Espanya ang buong Sulu Archipelago bilang ganti dahil kumampi ito sa Brunei. Dito nagtalaga sila ng piyer para magkaroon ng kontrol sa Mindanao at Borneo, at nais nilang sumuko ang Sultan ng Sulu sa hari ng Espanya at ipahinto ang pangangaral ng Islam. Nais nilang palitan ang Arab preachers ng Christian missionaries, ngunit nakipag-alyansa naman ang Sultan of Ternate sa Sultan of Sulu para lumaban na naman sa Espanyol. Sa ikatlong bahagi, nagagalit sila sa Sultan of Sulu dahil kontrolado nito ang mga teritoryo na mayroong mga Filipino-Spanish, kaya patuloy nilang inatake ang isla ng Sulu. Nagagalit din sila dahil ang Sulu ay tinutulungan ng Sama Bangingi warriors. Dahil sa pagnanais na patuloy namang makontrol ng Bangsa Suluk warriors ang maraming teritoryo na pinamumunuan ng Filipino-Spanish sa Visayas at sa Bicol, sinalakay nila ito. Sinamsam ang mga armas, kinuha ang mga ginto at ginawang mga alipin ng mga nadakip. Ngunit ang mga pumayag na maging mananampalataya ng Islam ay pinalaya. Sa panahong ito, ang Maguindanao Sultanate ay tinutulungan din ng Ternate Sultanate at Ilanon, kaya napapalayas nila ang mga barko ng Espanyol na nais kumontrol ng kanilang teritoryo. Pero ang Ternate ay naputol ang pakikipag-ugnayan sa Sultanate ng Sulu dahil nasakop ng Espanyol ang Ilana Bay na dating hawak ng mga Ilanon. Pag-atras ng Ternate at Ilanon, pinilit na naman ng Espanyol na sumuko na rin ang Mindanao ang Maguindanao sa kanila, pero umatras lang ang mga ito at hindi sumuko. Sa ika-4 na bahagi, ipinag-uutos ng hari ng Espanya noon na harangin ng Dutch government na nakabase sa Indonesia sa patuloy na pakikipag-ugnayan sa Kingdom of Sulu. Kaya inutusan ng Spanish gobernador sa Manila ang mga Pilipino na lahing Espanyol na lusubin ang Bangsa Suluk territory at ang mga sibilyan ay i-terrorize. Sinunog ang mga bahay sa dalampasigan, sinunog ang mga bangka, yung mga pananim sa Sulu, Tawi-Tawi, Basilan at sa Southern Palawan, kaya nagkaisa ang mga Bangsa Suluk people na magtipon-tipon muna sa isang bahagi ng isla. Sa panahong ito, pinag-aagawan din kasi ng Spain at ng Holland ang maraming Southeast Asian regions, kaya importante sa Spain na mahawakan ng Sulu Sultanate. Ang ginawa ng Sulu Sultanate, nagpadala sila ng delegasyon sa Dutch government na nakabase sa Indonesia para muling palakasin ang diplomatic ties at mahinto ang pagsalakay ng mga Espanyol sa Sulu Sea at sa Moro Gulf. Tumulong ang Dutch people sa Sulu government para gumanti sa Espanya na may mga base na sa Pilipinas. Kaya napilitan ang mga Espanyol na makipagkasundo sa Sultan ng Sulu. Nagkaroon ng peace treaty noong taong 1646.
Pero hindi naman humihinto ang mga Espanyol sa pagpuwersa sa mga Muslims na mag-convert sa Christianity. Kaya nagdeklara ang Sultan of Sulu ng jihad o yung tinatawag na Holy War noong 1656, 10 taon matapos ang treaty. Hanggang noong 1663, napilitan ng lumayas ang puwersa ng Espanyol na nakabase sa Zamboanga, kaya sa loob ng 50 years, nagkaroon ng panatag na pamumuhay ang Sulu Sultanate. Ang ikalimang bahagi ng Moro-Spanish War ay dahil inokupa na naman kasi ng mga Espanyol ang dating inabandona nilang pier sa Zamboanga noong 1718. Kaya ang panatag na pamumuhay ng Sultanate of Sulu ay muling nagulo para ipagtanggol ang Zamboanga Peninsula. Sa pagkakataong ito, pinalakas nila ang kanilang politika, Islamic institution at nag-reorganize ng kanilang lakas militar sa tulong ng mga makabagong sandata mula sa Dutch government. Nabigo ang mga Christian missionary na ipagpatuloy ang pangangaral sa buong Zamboanga. Naisa na ng mga Jesuits noon na hikayatin ng Sultan of Sulu na ipakalat ang kanilang pananampalataya. Ang ika-6 at huling giyera sa pagitan ng Espanyol at ng Sulu Sultanate ay noong 1843. Nang umiikot ang naval fleet ng bansang France, nasilip ng mga Pranses na magandang pwesto ang Sulu Sea kung gusto nilang makalapit at tumutok sa China. Dahil dito nakipagnegosasyon ang fleet commander ng France sa Sultan of Sulu para paupahan sa kanila ang basilan at sila ay maglalagay noon ng naval base para sa taunang renta na 100,000 gold coins. Pero hindi natuloy ang usapan ng renta dahil hindi pumayag ang government ng Paris noong panahong iyon. Matapos ang 10 taon, ang United States naman ang humingi ng treaty sa Sultan of Sulu. At noong 18th century, ang British government ay nagkaroon ng trade and lease agreement para sa kanilang British naval base sa Luok sa loob ng Sultanate of Sulu. Dahil nakita ng mga Espanyol na inaambisyon din ng Amerika at ng ibang European countries ang Sulu Sultanate, ginawa nilang dahilan na marami raw mga piratang Moro, kaya kailangang lusubin uli ang Sultan of Sulu at ginawa nga nila ito noong 1851. Pansamantala ay nasakop ng Espanyol ang Jolo, pero dahil sa ipinakita ng Sultan of Sulu ang protectorate agreement nila sa Spanish government, ang mga Espanyol ay umalis sa Jolo at bumalik sa Cebu. Noon namang 1860, natalo ng mga Espanyol ang Bangingi Island at nasakop ang kanilang port. Dahil dito nasakop ng Spain ang Sultanate of Sulu noong 1876 sa pamamahala ni Sultan Jamalul Alam. Sa buong panahon ng pananakop na ito, ginawa ng mga Espanyol na parang kanila ang buong Sulu Sultanate at ang buong Sulu Archipelago. Pero sa labas ng Jolo, patuloy na kinilala si Sultan Jamalul Alam bilang sovereign leader and ruler ng Sulu Sultanate. Sa susunod na pagkakataon, pag-uusapan natin ang matibay na ugnayan ng Sultan of Sulu at ng Sultan of Brunei. Abangan po ninyo yan. Samantala, nagbibigay po kami ang paliwanag sa ilang terminolohiyang ginagamit natin sa mundo ng paranormal para higit na mapadali ang ating talastasan. Ang paranormal world ngayon, premonition. Noong October 20, 1966, ang 10 taong gulang na batang babae na si Errol May Jones ay nagising sa bahay nila sa Aberfan, England. Pagkagising niya ay sinabi sa kanyang nanay na naginip po ako
Pumunta ako sa eskwelahan namin pero wala nang school dahil puro itim na lang ang nakatabon. Ngunit nauna na noong October 14, 1966 na makakita ang visual artist sa southwestern England na si Alexander Van ng isang trahedya na maitim. Naglalaro ito sa kanyang isip at alam niyang ito'y magaganap. Sabi ni Alexander sa kanyang asawa, may mangyayaring hindi ka nais-nais na malapit sa ating lugar. Kaya gumuhit siya ng isang ulo ng tao na nilalamon ng maitim na uling. Noon ding October 19, 1966, isang babae sa naturang lugar ang nakapanaginip na siya ay hindi makahinga dahil sa maitim na usok. Noong October 20, 1966, may espiritista sa Plymouth, England na si Mrs. C. Milden ang nakakita ng pangitay na parang nasa harap siya ng isang movie screen. Ang nakikita niya na palabas ay isang batang lalaking mahaba ang buhok na sindak dahil hinahabol ito ng rumaragas ang uling mula sa bundok. Ang kasunod na eksena sa kanyang pangitayan ay may mga rescuers na naghuhukay ng mga bangkay na natabunan ng uling. May isang rescuer siyang napansin na kakaiba ang suot na sombrero. At noong October 21, 1966, pagkagising sa umaga pa lang ni Mrs. Sybil Brown na taga Brighton, South London, naalala niya ang kanyang panaginip. Isang batang babae ang sigaw ng sigaw habang nasa loob ng isang telephone booth. Nakakita rin siya ng batang babae na hinahabol ng maitim na usok. Isang matandang lalaki naman sa northwestern England ang nanaginip ng mga letrang A, B, E, R, F, A, N, Aberfan, alas 9 ng umaga noong October 29, 1966. Pumasok sa Panglass Junior School si Errol May Jones. Ang paaralan nila ay nasa ibaba ng isang bundok na ang tuktok ay tinambakan pala ng coal waste mula sa katabing minahan. Pagkatapos ng morning prayers ay nagsipasok na ang mga bata sa kanilang classrooms at ang isang guro na si Monica Backbane ay biglang nagkaroon ng pangitain na may biglang trahedyang magaganap na damang-dama niya. Sabi pa niya, may itim na bundok na bubuhos at matatabunan ng mga bata. Biglang umuga ang kalahating milyong tonelada ng basurang uling. Bumagsak pababa sa eskwelahan nila. Natabunan ng eskwelahan ng 40 talampakan taas ng uling. Nadamay ding natabunan ng ilang kabahayan na malapit sa Panglass Junior School. Pagdating ng rescuers, 144 ang nahukay na bangkay. Ang mga adult ay 28 at ang kabataan ay 116, kabilang si Errol May Jones. Ang unang batang nagsabi sa kanyang nanay na may masamang magaganap sa kanilang paaralan bago siya pumasok. Lahat ng pangitain ng mga taong nakaramdam ng premonisyon ay nagkatotoo ng panahong yun. Ang mga premonisyon sa trahedya ay nakita ng iba sa panaginip. Ang iba ay nakita habang gising sila at ang iba ay naramdaman lamang ito. Pero lahat ay iisa ang nabatid. May maitim na kamatayan sa kanilang premonisyon. Ang premonition ay ang matalas na pakiramdam o pangitain sa anumang magaganap na hindi kanais-nais.
Sa nais magnegosyo sa tamang paraan lumugar, i-text ang pangalan at address sa 0920-903-0601. Ito ang Royal Business Club. Marami ang hindi natakot sumubok kaya ngayon ay asensado na sila. Huwag kayong matras kung gusto ninyong unlad. Handa kaming tumulong sa inyo dahil marami na kaming nakitang umasenso. I-text ang pangalan sa 0920-903-0601. Tatabagan po kayo ng kasama natin si Benedict Agabao para kayo ay magkaugnayan. May nakikita ba kayong multo? May nararamdaman ba kayong sumasanib sa inyo na espiritu? Mayroon ba kayong kahilahilakbot na panaginip? Nakatanaw na ba kayo ng UFO? Kung inaakala ninyo may duwende o maligno sa bahay nyo, i-like ang aming Facebook page, Kasindak, Das Sindak. At doon ay pwede kayo magkwento ng inyong karanasang nakasisindak. Walang iwanan. Sama-sama lang tayo. Pikit mata nating aarukin ang lalim ng inyong naiengkwentrong kasindak. Sindak. Magbabalik pa kami maya-maya lamang. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Ang pinaka-wanted na programa sa radyo, ang pinaka-wanted sa mga humihingi ng katarungan. Wanted sa radyo. Hahabulin at haharapin ni Mr. Action Man, Idol Raffy Tulfo. Pinakahalang. Hindi naman maglalakas loob siguro yung siraulog yan, sir. Eh kung wala ako siguro tumutulong dyan sa uhuging yan. Pinakapasaway. Sige, I'll listen to you. Sige, sir. Dahil sa Miss Tulfo ka, akala mo man, kaya-kaya mo na Eh, hindi sa porket attorney ka, akala mo kaya-kaya mo rin ako. Wanted sa radyo. Kasama ang kakampi ng mga inaapi. Ninyatadura. Hindi, after lang naman tayo sa kapakanan kasi maraming pakakainin, anak ng anak, pero wala ka namang maipakain. Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Alam nyo naman, bilang pulis, buti naman sana kung hindi kayo pulis. Alam ko yan, investigador po ako. Oh, yun naman pala eh. So, bakit Alam ka... ko po yung mangyayari. Kasi ng ganyan. alam mo na pala mangyari. Tama lang po natin pagkakamali kapag inabuso tayo. Pinakaabangan, pinakapinagkakatiwalaan. Mga taxi driver, mula po sa puso namin, labis-labis at taus-puso po ang paghanga namin sa inyo. Wanted sa radyo. Sa Radyo 5, 92.3 News FM at Aksyon TV. Raffy Tulfo, mabuhay ang mga Pilipino! UFC and Signal present On the Rise Tour, Stephen Wonderboy Thompson in Manila, February 22 to 26. Catch the open workout at SM Mall of Asia, February 25, Thursday, 2:30 p.m. to 5 p.m. Featuring UFC featherweight Mark Ediva and UFC Octagon Girl Red De La Cruz. Stephen Wonderboy Thompson in Manila. Usapan walang paligoy-ligoy. Tulong en punto. Serbisyong diretso. Aksyon, solusyon. Walang sasayanging oras. Di na maghihintay sa wala. May puso, pati pagbabalita. Aksyon, solusyon. Sa Radyo 5, 92.3 News FM.
Nakatanggap ka na ba ng ganitong klaseng text message? Alamin ang dapat gawin. Beware and be aware of text scams. Kung ang text ay may 11-digit sender's ID, may pasaload syntax, at pasaload access code, ito ay isang scam. Report scam mobile numbers to NTC's Consumer Welfare and Protection Division. Be smart and know what to do. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Kung nararamdaman mo lang, dapat bang paniwalaan? Kasindak-sindak sa Radyo 5 92.3 News FM. Narito na ang mga ulat sa siyensya ihatid sa atin ni Dea. Ang geoscientist na si Andres Ruzo ay hindi na talaga napakali mula noong marinig niya ang tungko sa kumukulong ilog na ang akala ng marami ay isa lamang alamat at hindi naman totoo. Pero mula sa pagkabata hanggang sa maging geoscientist na si Andres ay hindi niya kinalimutan ang kwentong ito. Kaya hindi rin siya tumigil sa paghahanap kung saan ito matatagpuan. Sa wakas, nakita niya nga at napatunayang hindi ito kwentong kutsero lamang ang sinasabi ng kanyang lolo noong siya ay 12 anyos. Ang kumukulong ilog pala ay ang sagradong geothermal place na ang tubig daw ay nakapagpapagaling. Ito ay nasa Mayantuyacu sa kabundukan ng Peru, pero may lalim nga ito na 82 feet at ang lawak ay 10 kilometro. Umuusok ito at ang init ay nagmumula sa ilalim ng tubig. Ang sinumang mahulog sa tubig ay mamamatay sa labis na init. Ngayong natagpuan na ni Andres ang maalamat na kumukulong ilog, tiyak na mag-uunahan na raw ang mga scientist sa pagtuklas kung ano ang misteryo ito. Samantala sa unang pagkakataon ay nagawa ng mga siyentipiko na ma-analyze ang atmosphere na tinaguriang super-Earth exoplanet. Ngayong nagawa nilang masukat ang atmosphere ng planetang ito, pwede na nilang malaman kung mabubuhay ba ang tao sa ibabaw nito. Ang planetang ito ay 2 ulit ang laki kaysa planeta nating Earth. 8 ulit ng bigat ng Earth ang bigat nito. Umiinog ito na mabilis na kung ikukumpara nga sa Earth, ang isang taon natin ay 18 hours lang sa super-Earth na ito. Sa tulong ng Hubble Space Telescope, natansya ng mga siyentipiko na ang atmosphere nito ay may hydrogen at may helium, pero wala pa silang nakikitang senyales na may tubig roon. Sabi ng study author na si Angelos Tiaras na isang PhD student sa University College London, this is a very exciting result because it's the first time that we have been able to find the spectral fingerprints that show the gases present in the atmosphere of a super-Earth. May bago na namang gamot sa cancer na tinututukan ngayon ng mga dalubhasa. Ito ang tinatawag nilang memory T cells na parang bakuna sa cancer. Palalakasin nito ang immune cells ng katawan ng tao para labanan ng cancer at iba pang sakit. Masaya ang American Association for the Advancement of Science dahil sa ginawa nilang clinical trials na tagumpay ang teknik na ito at ang resulta ay extraordinary. Kamangha-mangha na 94% ng pasyente na may lymphoblastic leukemia na ang iba nga ay may taning na ang buhay, biglang gumaling. May 80% din ng mga pasyente na may blood cancer ang nagkaroon ng improvement at ang iba ay nag-report na magaling na sila. This is
unprecedented in medicine, to be honest, to get response rates in this range in these very advanced patients. Sabi ito ng AAAS researcher na si Stanley Riddle. Ang isa pang magandang balita, ang T-cells na ito ay nananatili sa katawan ng pasyente, kaya napipigil ang pagbalik ng cancer. At kung may posibilidad man na babalik nga ang cancer ay bibilang ito ng dekada. Ang hindi naman kagandahang balita, hindi lahat ng pasyente ay hiyang. Ika nga, may mga pasyenteng hindi tinatablan ng T-cells treatment. Pero lubos nilang pinag-aaralan o pag-aaralan kung paano nga ito mapakikinabangan sa hinaharap. Sabi pa ni Riddle, I think immunotherapy has finally made it to a pillar of cancer therapy. Samantala may natuklasan ng mga siyentipiko na bagong data storage na hindi masisira ang iniimbak na impormasyon kahit bilyong taon pa ang lumipas. Sa ngayon ay DVDs at Blu-rays ang ginagamit ng tao na data storage at ito naman ay hanggang 200 years lang ang itatagal. Ang dating gamit na cassette tapes at floppy disks ay hindi na uso dahil pumapalpak na rin. Kaya naisip ng mga siyentipiko na gumawa ng mas matagal na storage at ito nga ay nadiskubre nilang glass disk. Ang data ng terabytes ay halos walang pagkasira sa glass disk na ito. Ang ginawa ng mga researcher ng University of Southampton's Optoelectronics Research Center, nag-encode ng information sa thin glass disk na ginamitan ng special laser. Natansya nila na ang mga impormasyong naiimbak dito ay tatagal ng 13.8 billion years. We have created the technology to preserve documents and information and store it in space for future generations. Sabi ni Professor Peter Kasansky. Dahil sa kanilang tuklas, maglaho man ang tao sa mundo ay may ebidensyang matatagpuan ang mga darating na bagong sibilisasyon. Saang lupalop man sila magmumula. Hindi mababaon sa limot ang ating panahong pinagdaanan. May mga nagtanong nitong nagdaang buwan sa atin kung totoo ba ang time travelers. Pero maaaring hindi pa ninyo nakikita ang larawang ipopost namin sa kasindak-sindak Facebook page mamaya. Ngunit ito ay sinasabing katibayan daw na totoong may time travelers. Ano-ano ba ang mga ito? Una, ang binansagang time traveling hipster. Lumang larawan nito na may tila makabagong taong humalo dahil sa itsura at kasuotan. Cool ang kanyang sunglasses. Ang faded old silk screen t-shirt ay parang 1970s. Mala pang Forrest Gump. At meron siyang pocket-sized digital camera. No? Habang moderno naman ang kanyang haircut. Ang picture na ito ay kuha noong 1940 sa British Columbia, Canada. Pero parang advance ng 30 years o 40 years yung taong nakita. Silipin niya mamaya. Isa pang time traveler evidence ang retrato na kinunan. Isang tila astronaut na nakaukit sa Salamanca Cathedral Church na ang church na ito ay binuo noong 1600 pa, no? Paano nagkaroon ng astronaut sa panahong ito? Kung hindi siya time traveler na nakita ng umukit kaya nagkaroon ng idea. Silipin niyo mamaya sa kasindak-sindak Facebook page para maniwala kayo na walang ibang ibig sabihin ang imahe na inukit kundi ito ay isang astronaut. Ang ikatlo yung time travel topic natin ngayon na pag-uusapan, Swiss watch natagpuan sa libingan
sa China. Sa panahon natin, alam natin merong Swiss watch, yung relo na sikat. Pero ang puntod na kung saan ito nakita ay noong December 2008 lamang pinayagan ng pamahalaan nila na buksan matapos ang 400 years na pagbabawal na ito ibuksan. Ito kasi ang higanting ataol ni Si King sa Shaanxi County na matagal na nakapreserve at hindi pinayagan ang mga archaeologists na silipin man lang ang loob nito. Pero nung pumayag na ang pamahalaan na buksan ng Chinese archaeologists ang ataol ni King, nagulat sila at nakakita sila ng maliit na relo na may tatak na Swiss. Nakahinto ang oras sa 10:06. Paano nagkaroon ng Swiss watch sa panahon ng Ming Dynasty at nadala pa sa libingan sa Shaanxi sa southern China? Sa pag-aaral ng mga dalubhasa, ang Swiss watch na ito ay umiidad lamang ng 100 years old. May time traveler ba mula sa 19th century na napaatras ang buhay at napasok sa 15th century at nagkataong may suot siyang Swiss watch at naiwan niya ito sa panahong dinalaw niya ang 15th century? Silipin po ninyo sa Kasindak-Sindak Facebook page ang ating pinag-uusapan. Sa nais magnegosyo sa tamang paraan lumugar, mag-text po kayo sa 0920-903-0601. Kokontakin kayo ni Benedict Agapao. Ito ang Royal Business Club. Marami ang hindi natakot sumubo, kaya ngayon ay asensado na sila. Huwag kayong umatras. Kung gusto niyo umunlad, i-text lamang ang pangalan 0920-903-0601. Bigay nyo rin ang location ninyo para madali ang pagsiseminar ni Benedict Agapao. At si OG Pujida na taga Del Monte, Bulacan ay nakikinig palagi sa atin. Maraming salamat, Mr. OG Pujida. At today, ibigay muna natin ang maraming tanong tungkol sa panaginip at kababalaghan bago pa ang kwentong katatakutan. Sabi ni Noel Reganet Ramos, pabati po ang Ramos family, nakikinig sila lagi ng Kasindak-Sindak. Thank you very much sa Ramos family, lalo na kay Noel. Sabi ni Heather Linked, hello Sir Bench at Ma'am Dea, tanong ko lang kung ano po yung meaning ng dream ko na hinuhukay daw po namin ng yung lupa sa likod ng bahay namin. Tapos may nakita daw po akong 2 bungo. 3 beses ko na po itong napapanaginipan. Sana ay masagot ninyo at avid fan po ako ng Kasindak-Sindak. Okay. Heather, yung panaginip mo ay may kinalaman sa natatagong aspeto sa daily activities mo, no? Sa iba pang pakahulugan, maaring nagre-representa ito sa pagiging mababaw o yung pakiramdam na empty yung buhay mo, no? Gayunpaman, sinasabi ng yung subconscious mind na mas nangingibabaw yung kahinaan mo kesa ipakita mo nga yung tapang sa pagharap sa buhay. Sabi ni Gigi Clavero, Sir Benji, itatanong ko, totoo ba ang sabi ni Kuya Kim na may nakikita raw na hukay ng buto ng alien ng mga expert, pero nakalimutan ko saang lugar po yun. Totoo kaya ito? Gigi, baka ito yung nasa loob ng pyramid na nabanggit din ni Eric Von Daniken sa kanyang aklat, yung hindi tao na parang bangkay doon. At si Mark Malsid galit, Sir Bench, paki-explain nga po yung experience ko, no? Pagtulog ko ng ilang minuto lang, bigla akong namulat. Tapos, parang sobrang bagal po ng flow ng paligid, yung bagal ng galaw ng katawan ko para akong lumulutang. Maya-maya may mga mata akong nakita na parang dumilat. Sa sobrang takot ko, dali-dali po akong pumikit at baka sakaling magising ako, pero hindi. Kaya ang ginawa ko, nag-concentrate ako para magising at yun nga po, nagising naman ako. Obvious na nananaginip ka noon, Mark. Part pa rin naman panaginip. Panaginip talaga yan.
Sabi ni Marvin Villafria Sevilla, the best po kayo, sir. Ibang klase talaga ang tapang ng mga kapatid natin na Muslim, no? Lalo na yung mga tausug. Thank you very much, Marvin. At dapat lang naman na ipaglaban nila ang kanilang sarili. Pero dapat din igalang natin na sila ay talagang nagtanggol sa Luzon, Visayas at Mindanao ng sinaunang panahon. Si Zeabs, good evening, Sir Bench, Ma'am Dea. Ano pong ibig sabihin ng natutulog ako tapos nagising yung diwa ko ng 2:00 ng madaling araw at may maitim po na tao na hindi ko maaninag yung muka, tumitingin sa akin. Hindi ako makagalaw, pawisan na po talaga ako hanggang sa yung galaw ko, ramdam ko na po yung takot dahil mag-isa lang naman ako sa kwarto. No? Marami pong salamat sa pagsagot sa aking katanungan. More power. Number 1, fan niyo po ako na tagapakinig ng Thank you, sir. Thank you, sir. Pero ang nangyari sa iyo, sir, hypnagogia. Kalahati ng diwa mo ay tulog at kalahati ay gising. Kaya ang akala mo, totoo ang nakikita mo pero panaginip pa rin yun. Hypnagogia. Si Melissa Cloud Sonon at Dea, gusto ko lang po itanong yung panaginip ko na may gustong pumatay sa akin at sa sementeryo po kami naghahabulan. More power, kasindak-sindak, pabati po si Jason Sonon. Hello, Jason. Okay, Melissa, yung panaginip mo, indikasyon na may kailangan ka ng tapusin na habit. No, isang kaugalian na hindi nagugustuhan ng mga taong nakapaligid sa iyo. So, ikaw ang makakausga niyan. Sabi ni Joey Francisco, good evening po, Ma'am Lea at Sir Benji. Pakitapik ang tungkol sa katotohanan ng pinagmula ng tao at kung ilang lahi ng tao ang sumibol sa mundo. Dahil kung itutulad sa iba't ibang uri ng saging, ganun din ang lahi ng tao, iba-iba rin. At hindi lamang tayo dapat maniwala si Adan at Eva ang talagang pinagmula ng lahat ng uri ng tao. Sana po ay magbukas kayo ng mga kaalaman tungkol dito. Ako po ay laging sumusubaybay sa inyong napakagandang programa sa Radyo 5 since 2011. More power sa kasindak-sindak and God bless forever. Thank you, Joey. Alam mo, Joey, naniniwala kami sa ancient alien theory na tayo ay galing sa iba't ibang lahi ng alien sa sinaunang panahon. Marami ang ebidensya sa bagay na ito na ayaw ng suriin ng mga eksperto dahil siguro natatakot na silang baliin pa ang kanya-kanyang paniniwala ng grupo ng mga tao sa kasalukuyang panahon. Si Jessie Real Tonel, Kuya Benji, yung mga napapanaginipan ko po nagkakatotoo pero matagal pong mangyari 3 years after. Ano po kayang ibig sabihin nito? Okay. At may tanong pa po daw siya, Sir Benji, na napakatagal na niyang nakikinig sa kasindak-sindak simula pa noong 2010. Tanong po ako, bakit hindi alam ng tao yung tungkol sa pagkamatay ni Virgin Mary at bakit si Jesus Christ lang yung nakalagay sa Bible about po sa kanya, no? Ano ang ikinamatay ni Maria at saan siya inilibing, anong lugar? Bakit po hindi po alam ito ng mga tao nung panahon iyon? Antayin ko ang sagot. Sagutin ko muna, Benji, yung panaginip ni Jessie. Jessie, may kinalaman sa precognition ng iyong panaginip, no? Bahagi nga ito ng psychic power na taglay ng isang tao kung saan napapanaginipan na niya yung mangyayari sa hinaharap. Yung tungkol naman doon sa tanong niya kay Mama Mary, ang kamatayan ni Mama Mary, naikwento na namin o natalakay na namin pero matagal na rin kasi, Dea, no? Siguro hindi na lang matandaan ng tagapakinig natin na si Jessie, pero napag-usapan na natin ito noon. Pwede namang ulitin sa mga susunod na pagkakataon. Sabi ni Kelvin ni Roma, Sir Benji, anong ibig sabihin na natutulog ako at nagising ako dahil mainit, pero ang aking buong katawan ay ayaw gumalaw. Alam ko nagising ako, pero ayaw talagang magalaw ng buong katawan ko mga 1 minuto. Salamat po, pakisagot, palagi ako nakikinig sa programa niyo. Sleep paralysis ito. Kelvin, ang payo ng ating guro na si Adam Reyes, huwag kumain ng mga sitsiri at labis na nakakabusog na pagkain kung tayo ay matutulog na. Dito maiiwasan natin ang sleep paralysis. Ang bilin din ni Adam, ang sleep paralysis maaaring mauwi sa bangungot at ikamatayan ng tao kung ito ay madalas na maganap sa iyo. Sabi ni Erwin Garcia,
Sana mabasa nyo Nakakatakot na Valentine's Day last February 14, 2015. Dapat po ipapatawas ang pinsan ko na 27 years old. Tinanggihan po kaagad siya ng magtatawas dahil may nakabantay daw sa kanyang itim na tao na hindi naman alam kung ano. Nung pauwi na sila, bigla na lang pong nagwala siya. Sinama siya ng sister namin na si Wilma para isugod sa ospital. Pero nung nasa kalagitnaan ng mahabang tulay sa Porac, Pampanga, biglang huminto yung kotse nila na para kasing may nabundol. At sir, nakakita po si Sister Wilma ng itim na tao na humarang sa gitna ng daan. Tapos yung kotse biglang ayaw umandar. May dumaan na van, pinara nila. Nung nakasakay na sila, pag alis nila, ilang poste pa lang, yung kotse biglang umandar na. Nung nasa ospital na po siya, ang daming tinusok sa kanya na gamot na wala namang findings yung doktor. Basta't yung pampatulog na tinuturok, hindi naman sa kanya tumatalab. Nagwawala siya, nakakakita raw siya ng puting babae, anino ng malaking tao, aso na may uro ng tao, mga duwende na hanggang sa na-transfer na lang po siya sa Pampanga Medical Specialist Hospital. Totoong kwento po ito, ayokong balikan dahil naiiyak talaga ako. Noong nasa room na po siya, panay ng dasal ko na bigla na lang siya kasing tumititik sa akin tapos magwawala. Humingi siya ng kutsilyo, may papatayin daw siya. May time na sisigaw siya na hindi nyo kami kaya, sabay tawa ng malakas habang ang boses niya sobrang laki. Hindi ho normal para sa kanya. Kinabukasan nga po, nung umuwi ako ng tanghali, nung binantayan ko siya, papunta ako ng banyo, nung nakalimutan kong isara yung pinto ng room ko, pagbalik ko, galing sa paligo, may nakita ako, babae nakaupo sa kama ko. Sa takot ko, tumakbo ako palabas at nahimasmasan ako. Nung binalikan ko yung kwarto ko, wala na. Wala na yung babae. Maraming salamat po. Totoo ang kababalaghang nangyari. Real story po ito. Erwin, malinaw na mayroong mass hysteria na naganap. Walang kababalaghan, hawa-hawa lang ang tawag dyan. Kasi ang simula nito, mayroong nagpaniwala sa inyo na mayroong itim na taong nakabantay sa pinsan mo, kaya ayaw siyang itawas. Kaya lahat kayo biglang nagkaroon ng orientation ng katatakutan sa inyong isip, no? Tapos nagkataong nasira yung kotse sa panahong nagpapanik kayo, kaya lahat ng makita nyo tuloy, kahit naman hindi naman talaga kababalagan, baka tao lang na tumawid, taong itim na anino na ang tingin ninyo. Siguro kinapos ang kuryente ng distributor o baka nagbara yung gas filter ng kotse. Yung mga ganyang minor trouble, aandar talaga ulit yung sasakyan. Konting pahinga lang. Pero kung merong nabundol, talagang mamamatay ang makina. Pero ang malino dito, merong medical problem ang pinsan mo dahil nung una pa lang na dinala siya sa albularyo at tinanggihan siya, tinakot na siya. No, na ayos ang tangkapin dahil may nagbabantay sa kanyang kung ano man. Naglaro na sa isip niya na merong mga nilalang na naglalaro sa kanya. Talagang normal na magkakaroon ng hysteria sa pasyente kahit walang kababalaghan. Pero dahil nasindak ka rin sa pagbabantay mo sa kanya, nakita mo yung pagwawala niya, pagpunit niya ng mga damit, pag uwi mo, nadala mo yung hysteria, kaya akala mo meron talagang kababalaghan, hindi na wala sa isip mo. Pagka gising mo, naligo ka, pagod ka no? Pagod ka, galing ka sa ospital, baka puyat ka pa, baka yung panaginip mo, dala-dala mo pa, nakakita ka kamo na nakaupo sa kama mo na babae, napatakbo ka, pagbalik mo wala, talagang hawa-hawa lang, no? Kasi naniwala kayo sa sapi, naniwala kayo sa sanib, naniwala kayo sa albularyo na magtatawas. Ganun yun. Sabi naman ni Brian Malyari, good evening po, kasindak-sindak. Totoo po ba na may reincarnation? Kasi minsan may naalala ko sa nakaraan ko. Mga kasindak,
Huwag niyo po sana ako akalaing baliw, pero bakit gano'n nararanasan ko yung pakiramdam na nabuhay na ako dati? No, pwede po bang pakisagot? Hindi ka baliw, Brian. May mga kaso ng reincarnation talaga kami tinalakay dito. Subukan mo yung na regression. Kung may kakilala ka na makakagabay sa'yo para gawin yung regression, baka doon mas masagot ang mga tanong kung sino ka sa dati mong buhay. Si Christian Estrella Mabanyag, good evening. Tanong ko lang po kung anong kahulugan ng panaginip ko. Paulit-ulit ko na lang po itong napapanaginipan. Natutulog ako, tas nakita ko sarili ko na natutulog. Gusto ko pong malaman kung ano ibig sabihin. Salamat and more power. Christian, nais mong makamtan yung tinatawag na peace of mind, no? May mga sitwasyon sa iyong waking life na nagiging ignorante ka, kaya dapat maging bukas lalong yung isip at pangunawa sa bagay-bagay. Isa ring pakulugan nito ay determinado kang magsimula ng bagong kabanata ng iyong buhay. Sabi ni Keller J, pakigreet po kasindak-sindak from Davao City, si Percelo, Annabella, Carl, to my friends sa Davao. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa amin. Sabi ni Carlo Gino, Imperial Tan, good evening. Tatanong ko lang, ang panaginip ko na kumakanta yung kuya ko ng We Are The World na kanta ni Michael Jackson sa bahay ng tita ko. Tapos pag uwi ko daw ng bahay namin, yun din daw yung pinatutugtog sa radyo namin. Tapos pag gising ko, yun din ang pinatutugtog ng ate ko sa cellphone niya. Yun lang po, more power sa programa ninyo. Pakibati po ang Gino family, nakikinig po sila. Happy listening po. Hi, happy okay, listening. Carlo, yung panaginip po may kaugnayan nito sa pakikialam mo sa iyong paligid. Gumagana ng malakas ang marahil nga ang iyong intuition sa bagay-bagay. At kung ano man ang napakinggan mong kanta, for example, ni Michael Jackson, halimbawa, no, nagre-representa itong may nire-represent na message ito sa iyong subconscious. Tapos nagkataon na narinig niya rin yun, paggising niya, yung ate niya hindi na tinutugtog. Maaaring yun, hindi na yun bahagi ng panaginip, kundi papagising ka na noon, no? Kaya narinig mo talaga yung kanta. Sabi ni Gerald sa Pate, posible bang maging invisible ang spaceship ng mga alien dahil di ba may mga gumagamit sila ng gano'n noon? No? Lahat ng posibilidad ay meron sa mga extraterrestrial beings dahil sa teorya na merong advanced technology silang ginagamit, Gerald, ha? Si Grace Miaf, kasindak-sindak, good evening, na naginit daw po ako. O napanaginipan ko yung aking pamangkin na babae. Ano kayong ibig sabihin nito? Grace, ano ba yung nangyari dun sa panaginip mo tungkol sa yung pamangkin? No, yung panaginip mo kasi nagre-representa sa ilang aspeto ng sarili mo na kailangan mong mai-acknowledge o yung kilalanin mo pa ng lubusan yung sarili mo. So itong aspetong ito may kinalaman din dun sa ugali o aspeto na meron din ang iyong pamangkin. Sabi ni Christina Apolinar, Sir Benji, taga San Rafael, Bulacan po ako, Abel fan. Ako po lagi nakikinig ng programang Kasindak-Sindak. Sana maipakasaan niyo ang tungkol sa kulto. Kung totoo ba ang mga ito, God bless and more power. Tintin, anong kulto ang gusto mong paksayin namin? Paki-message ulit. Marami kasing kulto ha? Hintayin namin. Maraming salamat. Si Daniel Abanes, good evening Kasindak-Sindak. Ask ko lang anong meaning ng panaginip ko na may kakayahan daw po ako na gumawa ng barrier o harang para maprotektahan ang pamilya ko sa masamang spiritu. Salamat and more power. Daniel, yung panaginip mo, may kinalaman ito sa pagharanga ng isang bagay sitwasyon sa iyong emotional growth. Marahil nakakaramdam ka na may mga tao sa iyong paligid na nakakaistorbo sa pagbulalas ng iyong idea o iniisip na bagay. Subukan mong i-express palagi yung sarili mo at maging open ka. Sabi ni Sam sa Maniago, magandang gabi, pwede bang itapik kung bakit basag ang ilog ng Springs of Egypt? Sabi po kasi nila may nakakasira daw dito gamit ang aura na nagmula sa katawan ng tao. Pakibati ang pamilya sa Maniago sa Bulacan, linggo-linggo nakikinig sa inyo. Salamat sa pamilya sa Maniago at minarkahan ko sa amin yung tanong mo tungkol sa ilog ng Sphinx para pag-aralan natin sa susunod na pagkakataon. Thank you. Si John Mark Caldit
Arenque. Sir Benji, Ma'am Day, ask ko lang about my dream. Papunta ako sa bakery nang makita ko po ang girl na iyon. Nababugtong hininga po ako at nagkatitigan kami. Biglang may nagbukas po ng radyo at nasa chorus na po ng kantang Perfect Combination. At nang biglang lumitaw ang isang lalaki na may pinamiling tinapay. Tumungo po siya at tumalikod ako at sinindihan ang tabako sa bulsa ng aking jacket at umalis. Anong ibig sabihin nito? Okay. John, may kinalaman sa tagumpay at kayamanan ng iyong panaginip dahil nabanggit mo yung nasa bake shop ka. Gawin mong kapaki-pakinabang yung lahat ng proyektong ginagawa mo. So, yung masasuggest namin. Sabi ni Patricia Tamayo Bellarmino, paano po bubuksan ang third eye? Kung kaya mong i-blanco ang isip mo, yan ang simula. Practicein mo muna araw-araw. Tapos malalaman mo yung mga susunod na mangyayari sa pangitain. Si John Tizon, good evening kasindak-sandak. Mga 3 beses na po akong nakakapanaginip ng mga santo. Nagpapakita sila sa langit yung mga picture po nila. Ano po bang ibig sabihin nito? At minsan may ilog o kaya naman po dagat. Nakasakay ako sa bangka habang kahoy po yung gamit ko para umandar yung bangka. Minsan po sa ilog nakalubog po yung ulo ko. Yung ulo lang po yung lumulutang para po makatawid ako sa kabilang pangpang ng ilog. At may mga bata pong tumulong sa akin para iangat po ako dun. At pagdating ko po sa pangpang na may nag-abot po ng kamay niya para makaalis ako dun sa ilog. Pero hindi ko malinawan yung mukha nila. Ano kayang ibig sabihin nitong mga panaginip na ito? Salamat at more power. John, may kinalaman ito sa iyong spiritual na aspeto ng buhay, no? May mga emotional issues ka ring nararanasan sa iyong waking life na dapat pong bigyan ng aksyon upang di na sumama pa yung loob mo at yung taong involved. Sabi ni Marvic Aragor Palisok, good day. Ask ko lang, ano bang dapat kong gawin? Lagi kasi ako nakakita ng itsurang tao, pero ang mukha at kulay, anino lang, sa gilid lang nga Pagka hinaharap ko, ang bilis nang nawawala. Nakikita ko ito kahit sa work, araw-araw. Pag lumalapit po sila sa akin, may kakilala ako na namamatay. At pag nanaginip ako ng tubig at nabubunutan ako ng ipin, kamag-anak ko ang namamatay. May nangyayari din na isinama ko ng binan ko na magpagamot sa albularyo. Tingin sa akin ng manggagamot, ang pakiramdam ko, inantok ako bigla. Pagpikit ko, pagmulat ko, nagliwanag ang aking paningin, nagmukhang 30 years old ang manggagamot samantalang 60 years old na siya. Ano ang dapat kong gawin? Marvic, yung nakikita mong anino, huwag mong iwasan. Kausapin mo at kapag sumagot, hindi yung guni-guni. Kung yun ay multo, kausapin mo at bakit ka naman matatakot sa multo. Pero ibang usapin yung pagka nilapitan ka ng multo ay may mamamatay. O nagkataon lang na nakapanaginip ka ng ipin may namatay na, hindi naman totoo yun, no? Ang mga kakilala mo, kahit hindi ka managinip, kahit wala kang kausap na albularyo, kahit wala kang nakikita sa pangitain mo, mamamatay ang tao sapagkat may taktang panahon ang bawat isa. Kaya lang, iniuugnay mo yung kamatayan dahil ganun talaga ang nararamdaman mo. Sarili mo lang nakakahaka. Yung tungkol sa albularyo na mukhang bumata sa tingin mo, pagpikit at pagdilat mo, perception mo yon kasi siguro sampalataya ka doon sa panggagamot ng albularyo. Si Haria Taknarakam. Good evening, Kuya Benji, Sir Ate Dea. Ask ko lang, ano ibig sabihin ng panaginip ko, yung manugang kong lalaki sa tuwing lalayo ako, tsaka naman po siya lalapit na para bang may gustong gawin sa akin na masama. Nandun naman po yung asawa ko para pigilan. Nagtakaw ako kasi bigla na lang pong bumaligtad yung sitwasyon doon. Doon naman po siya kumampi sa tatay, kaya nagising na ako. Actually po, yung manugang kong lalaki byudo na. Hindi ko naman maialis sa isip ko yung mga nakikita ko sa TV. Todo iwas ko na lang. Kahit siya po yung lumalapit sa akin, pero hindi naman po kami close.
Kaya minsan hindi ko na siya kinakausap at sa tuwing dadalaw siya sa bahay namin ay hindi ko siya inaasikaso. Medyo personal na to. Tama daw ba yung ginagawa niya? Sana ay mabasa niyo ang tanong ko kasi hindi ako matahimik sa aking panaginip. Maraming salamat and more power. Pinaghalo niya yung panaginip tsaka yung sa totoong personal. nangyayari sa Oo, buhay. pero no? dun sa estado kasi nung relasyon nila nung kanyang manugang, suriin niya mabuti kung ano yun. Kasi kailangan mong maging mas maunawain at maging maingat sa pakikitungo upang walang problemang mangyari. So, at saka, konsensya mo magsasabi kung tama o mali pa ang iyong gagawin. Sabi naman ni Vincent Flores Broncano, pakitapik kung bakit nahati sa dalawa ang bansang Korea. Bakit nag-aaway ang North at South? Ano ba ang ugat nito? Mamarkahan ko ito, Vincent, at maganda rin pag-usapan natin, ano, ha? Ang sabi ni Rodel Serneches, Kuya Benji, sa lahat ng bumubuo ng iyong show sa Kasindak-Sindak, isang year na akong nakikinig sa inyong programa. Napakaganda, punong-puno ng mga aral na matututunan. Sana magkaroon kayo ng TV show para mas marami pa ang makaunawa tungkol sa paranormal at mas marami ang maliwanagan sa mundo ng paranormal. Tatanong ko lang tungkol kay Eric Von Daniken. Ang ganda ng libro niya. Ano po ba ang buhay niya? Saka ano po tawag sa mga panaginip na napapanaginipan ko? Nasagot mo ba itong panaginip na today? Hindi mo ba, may mga panaginip pa siyang tinatanong? Unahin ko muna yung ano. Salamat at gusto mo magkaroon kami ng TV show pero ayaw namin. Kasi mas masakit sa ulo yun. Mas mahirap. Kami lang ang gumagawa ng show na to. Mapapagod kami ng gusto. Mabuti na yung nagkakaunawaan tayo rito sa radyo lang. Yung kay Eric Von Daniken, hindi pa namin na tutuklasan kung ano talaga yung buong buhay niya. Pero alam ko, 40 years na siyang nag-iikot sa buong daigdig upang tuklasin ang lahat ng mga ancient artifacts na magpapatunay at magpapatibay sa kanyang teorya na tayo talaga ay dinadalo ng mga alien in the distant past. Ano bang tanong niya? Yung magbibigay daw tayo ng linaw. Ano na? Third eye. Yes. Sige. More power daw sa show natin. Maraming salamat, Rodel. Si Marvin Villafria Sibilla, taga-subaybay ako ng programa nyo. Alam ko, pwede bang itanong ang panaginip ko kasi sa dating tirahan namin sa Silang Cavite, paulit-ulit na napapanaginipan ko kahit wala na ako doon, yung istorya bigla na lang ako nagigising tapos hindi raw ako makalabas. Maraming salamat. Sana po sa susunod na linggo mapakinggan nyo ang sagot. Anong sagot mo doon sa kay Marvin Villafria Sibilla? Okay. Na parang nananaginip siya na paulit-ulit na hindi siya makalabas doon sa isang lugar. Sige, yung panaginip mo ay indikasyon na ninanais mong maging katulad sa pamumuhay mo nung bata ka, yung maging future children mo. No? Kaya nakapaloob na rin dito yung tinatawag na family ideologies na nais mong mangyari sa hinaharap. Sabi ni Daniel Busa, good evening, Sir Benji. Ano ang ibig sabihin ng panaginip ko? Naka-uniform ako pero gusto kong umupo. Wala akong makita. Puro puti. Uupo ako sa sahig pero may nakita kong ketchup. Iniwasan ko at umupo ako pero nasayaran pa rin ako. Ano ang ibig sabihin? Pakisagot lang po. Solid listener niyo po ako. Thank you, Daniel. Ano raw ang ibig sabihin noon? Okay. Daniela, yung panaginip mo nagre-representa ito sa nais mong masama o mapabilang sa isang grupo upang mailabas mo o ma-share mo yung saloobin sa namang topic na pag-uusapan. Sabi ni Pompom, magandang gabi kasindak-sindak. Ako ay nagpapasalamat dahil merong programang kagaya nyo na nagbubukas ng maraming kaisipan para sa mga bagay na may kinalaman sa kababalaghan at misteryo. Marami po ako natututunan. Thank you, Pompom.
Ang tanong ko sa panaginip, madalas kong napapanaginipan, mga taong gusto akong patayin o pagsamantalahan ang aking pagkababae. Lagi kami naghahabulan pero hindi naman ako naaabutan. Ano ang ibig sabihin nito? Maraming salamat sa programang napaka-informative at may kabuluhan, more powers. Thank you, Pompom. Ano Okay, daw Pom, ibig yung sabihin ng panaginip mo may kinalaman to sa pakiramdam mo na gusto mo maghigante sa isang tao, no? Bagay o pwede ring sitwasyon sa iyong waking life. Pakiramdam mo parang o na-take advantage ka ng isang opposite sex, kaya mo ito napapanaginipan. Susuriin mo mabuti kung meron nga ba. Sabi ni Ernesto Malones, I'm listening, may mga goosebumps daw siya, natatakot daw siya sa background music, pero gusto niya pa rin makinig. Thank you. Sabi ni Rom Andrew Morales Arceo, nagpadala po ako ng larawan ng bata. Ano yung nasa upper right? Multo ba yun? Anong tingin mo dyan, Dea? Sa pinadala Hindi ni ba Rom? parang paredolya lamang to? Kasi parang may manika na Parang may manika lumitaw sa na bandang lumitaw. kanan niya. Oo. Pero kung wala talagang Ipo-post manika, natin. tingnan natin. Kasi Para baka makita din ng mamaya ating tayo listeners. nag-a-assume tayo na manika, yung baka hindi naman pala. Pakita natin sa ating Okay. mga listeners. Si Clyde Andilab, yung panaginip ko po, isang bolang lumalaki tapos hinahabol ka. Clyde, yung panaginip mo may kinalaman to sa pagiging kumpleto o buo ang sarili. Nais lang yung subconscious mind na ipagpatuloy mo yung tagumpay na nakakamit. Sabi ni GJ, good evening, kasindak-sindak. Tanong ko lang tungkol sa panaginip ko na may humabol sa akin. Tumatakbo ako na parang lumilipad at tumatalon ako sa mga bubong. Parang normal lang sa akin yung nangyayari. Ay pakibati nga po si Orlan Sonner at si June Hardaway. Maraming salamat at more power sa kasindak-sindak. June at Orlan, binabati ka namin. Ang pakiramdam ng subconscious mind ay nangangailangan ka ng kalinga. Yan ang ibig sabihin ng panaginip, hindi ba, Lay? Tapos si Jeffrey. Jeffrey Medrano Aguirre, Sir Benji, ano po yung site ng live streaming nyo? No? Wala po ba kayong video to show? Pabati po si Vern Aguirre. Kaming dalawa lang po kami dito na ikinig. Happy listening, Jeffrey and Vern Aguirre. Listening Jeffrey and Vern. Yung live streaming sa news5.com.ph. Live streaming sa News5 everywhere at may mga ina-upload naman kami sa aming Facebook page. So, kayo na po ang bahalang magsubaybay. Si Jomar Campos Espinosa, Kuya Benji, good evening. Ask ko lang ano yung sabihin ng panaginip ko. Nasaksak ako ng asawa ng ate ko na babae. Akala ko totoo, parang mamamatay ako. Sana masagot nyo. Pakibati din kami ni na Rowan at saka Aljon Salazar. Ano daw ang ibig sabihin ng panaginip niya na nasaksak siya na akala niya ito totoong patay na siya? Jomar, marahil may mga nabitiwang masakit na salita ang taong nakita mo sa panaginip at nasasaktan ng iyong pagkatao doon sa sinabi sa'yo. At ibibigay muna natin ngayon ang ating horoscope sa linggong ito mula kay Dea. Narito na ang horoscope para sa linggong ito sa Aries, March 21 hanggang April 20. Maglaan ng oras na kasama ang minamahal at mga kapamilya. Ibulalas ang saloobin na matagal nang itinatago upang maayos ang anumang gusot o aberya sa isang kakilala. Maghanap ng paraan upang makasama sa isang proyekto ang minamahal. Taurus, April 21 hanggang May 21. Maging mapagmatyag sa nakikita dahil masasagot ang mga tanong kung uunawaing mabuti ang sitwasyon ngayon. Tapusin ang mga nakatenggang gawain upang hindi na makarinig pa ng anumang reklamo mula sa nakatataas. Resolbahin ang kinakaharap na problema sa pamamagitan ng pagdodoble sikap at pagbabahagi ng kaalaman na makatutulong sa lahat. Gemini, May 22 hanggang June 21. Isama ang kasintahan o asawa sa mga dadaluhang pagsasalo o selebrasyon. Panatilihin ang pagiging metikuloso at mag-ingat sa trabaho. Huwag pairalin ang init ng ulo sa mga gawain at pakikisama. Cancer, June 22 hanggang July 22. Maghanap ng dagdag pang mapagkakakitaan. Dito mo magagamit ang likas
na pagiging malikhain. Ang kakaibang hobby ang magdadala sa iyo sa tagumpay. Iwasang pumuna, tanggapin ang kamalian at mag-move on sa mga pinagdaraanan. Leo, July 23 hanggang August 22. I-explore ang mga bagong natututunan at makisalamuha sa iba't ibang tao na may iba't ibang abilidad. May parating na oportunidad kung magtutulungan ang grupong iyong kinabibilangan. Itago ang pananalapi o anumang kayamanan. Huwag magpabuyo sa mga sabi-sabi at paniwalaan lamang ang alam mong katotohanan. Ang pagbiyahe kasama ang mga mahal sa buhay ay magreresulta ng mas maayos na samahan. Virgo, August 23 hanggang September 23. Pagtuunan ng pansin ang ibang bagay na sa tingin mo ay kikita ka. Magiging emosyonal ang takbo ng relasyon kung ang isa ay magiging demanding. Maghanap ng bagay na makapagpapasaya sa iyong kapareha. Humanap ng bagong aktibidad na makapagpasigla sa katawan at isip. Ilabas ang totoong nararamdaman at mapagtatanto mo kung saan ka dapat pumanig. Libra, September 24 hanggang October 23. Huwag ipagsawalang bahala ang problema sa kalusugan. Bayaran ang utang para hindi ito magdulot ng aberya. Magkaroon ng lakas loob para humingi ng tawad sa taong nakaalitan. Scorpio, October 24 hanggang November 22. Maging handa sa paparating na problema na may kaugnayan sa pananalapi. Maging palakaibigan upang matagpuan ang hinihintay na kapareha. Mag-ingat sa mga taong mapanira. Sagittarius, November 23 hanggang December 21. Maglibang matapos ang matinding trabaho. Umiwas sa mga pagkaing may masamang epekto sa katawan. Maging mabuting ehemplo at inspirasyon sa ibang tao. Capricorn, December 22 hanggang January 20. Ibahagi sa iba ang galing at talento. Panahon na upang pag-isipang mabuti kung dapat pa bang manatili o iwan ang karelasyong nagbibigay sa iyo ng sama ng loob. Panatilihin ang pagiging mapagpakumbaba sa ibang tao. Aquarius, January 21 hanggang February 19. Hindi ikatutuwa ng ibang tao ang iyong pagiging masyadong mahigpit. Tumupad sa mga pangako. Huwag ipagyabang ang mga narating sa buhay. Matutong magtipid. At Pisces, February 20 hanggang March 20, hindi makatutulong ang puro salita. Huwag palampasin ang mga dumarating na oportunidad para sa iyo. Matuto sa pagkakamali ng iba at huwag na itong ulitin pa sa iyong sarili. Sa mga nais pong subaybay ng aming horoscope at ang iba pang mga pinapaksa nating mga larawan, abangan lang po ninyo maya-maya i-upload namin sa aming Kasindak-Sindak Facebook page. Samantala, ito ay kwento ng pag-ibig na nauwi sa kasindak-sindak na pangyayari tungkol sa babaeng multo na bumabagabag sa mga pasahero ng train na biyaheng London patungong Cardiff. Ang panahon ay 20th century. May isang babaeng patungo sa London kasama ang kanyang kasintahan. Masaya sila at magpapaalam na sila sa kanilang mga magulang na sila ipakakasal. Maligaya silang naglalakbay. Binubuo nila ang plano ng magarbong kasalan. Tinatahi-tahi sa imahinasyon kung paano nang sisimulan ang sariling pamilya. Pero naputo lang muli ligayang sandali dahil sa aksidente. Naiinip ang lalaki sa haba ng biyahe at nais malaman kung nasa ang lugar na sila noon. Nang buksang ng lalaki ang bintana ng train ay sumilip ito. Papadaan pala ang train noon sa gilid ng isang malaking puno. Tinamaan ng isang sanga ang leeg nito at pagbalik sa pagkakaupo ay nakita ng babae na duguan ang lalaki at nangingisay. Nang magsisigaw ang babae at yakapin ng lalaki,
tuluyang nalagot ang leeg nito at sinalo ng babae ang ulo ng kasintahan. Nawala sa sarili ang babae habang umiiyak lang at yakap-yakap ang ulong duguan. Nakita na lang siya ng mga pasahero pagbaba sa London, dala ang pugot na ulo. Sinasabi niya sa bawat pasalubong habang umiiyak at tumatawa, ikakasal sila ng kanyang kasintahan, kaya sila umuwi noon. Sila ay ikakasal. Umiiyak, tumatawa ang babae. Mula noon hanggang sa lumipas ang mahabang panahon, may mga pasahero pa rin nakakakita sa babaeng umiiyak sa loob ng train. May dala itong ulong duguan at biglang naglalaho kapag nasasambit nito ang mga kakatagang ikakasal na sila ng kanyang kasintahan. Wala na po tayong oras at maraming salamat sa patuloy ninyong pagsubaybay sa pinakasindak-sindak na programa sa FM Radio. At sana po ay nalinaw na naman kayo sa mga tanong ninyo sa panaginip at kababalaghan. Sana po ay nagkaroon na naman kayo ng magandang impormasyon at kaalaman. Maraming salamat sa mga kasama natin. Jurgen Millena, Jessica David, Edison Santilicios at Nia Bugarin. At siyempre ang aking katuwang lagi sa pagsusulat dito, si Derry Cacho. Ako si Benji Felipe. Nagpapasalamat din sa mga kaibigan natin, Lynn at Ed Policarpio ng Lotus Pa, Utol Rene at Banji Vitalvo, thank you. At maraming salamat kay Ana Manansala. Harold Bangit, maraming salamat po sa pagsubaybay. At siyempre, hindi natin nakakalimutan ang Bantang Plitora na lagi nating katuwang sa pagbuo ng mga awitin, at si Ferdy Gomez ang kanilang manager. Meron po silang masarap na tindahan dyan sa Murawin. Sa mahogany, yung meron silang specialty yung bulalo nila na tinatapa. Si Paring Budyo at Maring Mersa Mulawin nakikinig palagi sa atin. God bless us all. Hanggang sa susunod, si Benji Felipe nagsasabi sa inyong lahat na palagi tayong magdasal upang palagi tayong pagpalain ng may kapal.
Kapag lumingkis siya'y gutom na ahas, tila niya'y matatalas. Sasakmalin ka kapag ika'y nagpumiglas. Pagkataong mo'y pupuluputan, lalamunin ka ng kaniyang kayamanan. Sa matamis niyang mga pangako, lahat ng ito'y mapapako. Kaliskis ng pinuno, pinalulunan ay ito. Makamandang na tuklaw sa kapangyarihan, sila'y uhaw. Mapanuksong ulo ko, dilubyo ang handog. Sawang mapaghamon, pati maralit ay nilamon. Palugin sa ulo, mga ahas na manloloko. Talupan ang kaliskis nang di tayo malihis. Kaliskis ng pinuno, pinaglulunan ay ito. Makamandang na tuklaw sa kapangyarihan, sila'y uhaw. Kaliskis ng pinuno, pinaglulunan ay ito. Makamandang na tuklaw sa kapangyarihan, sila'y uhaw. Kaliskis ng ahas. Ang kanyang tsinelas, ang saksi sa lahat ng kanyang tinahak, ang daang malubak sa rupok ng swelas.
buhay na payak. Diyos mabalos, Manoy, maraming salamat. Pilit mo, inuwid liko naming landas. Di kayang burahin ni alat ng dagat. Chinelas mo, babad sa mabuting palad. Ang di pa matuto sa aral mong lantad. Chinelasin mo ko, konsensyang matigas. Ang kanyang chinelas napudpod sa gasgas na walang sinayang sa patak ng oras. Akbang na kaibigan sa baitang ng bukas. Hinayang umakyat at Diyos ang may basbas. Ang kanyang chinelas tuluyang nabutas, tulad ng buhay niyang maagang nagwakas. Kapwa-tao naway magising mamulat, napila niyang yapak, sundan bawat apak. Pilit mo, inuwid liko naming landas. Di kayang purahin ni alat ng dagat. Chinelas mo, babad sa mabuting palad. Di pa matuto sa aral mong lantad. Chinelasin mo po, konsensyang matigas. Diyos mabalos, Manoy, maraming salamat. Diyos mabalos, Manoy, sa imong mauray. Diyos mabalos, Manoy, maraming salamat. Diyos mabalos, Manoy, sa dalang